tatanggalin muna natin tong motherboard. Mga nakakonect sa motherboard, then tatanggalin natin. So, itong mga screw is dapat patayo para hindi sila gumulong at hindi mawala. Next is tatanggalin naman natin itong RAM. Next is itong nakakonect dito. Next natanggalin is itong CPU fan. So, next is itong power supply. Tama? So, natanggal na natin yung mga screw ng power supply. So, ito siya guys. So, andito yung mga label niya. Next is, tanggalin naman natin yung HDD. So, ito siya. Wires na nakakonect sa motherboard. So, ganito ang mag-disassemble ng system unit. So, ngayon naman ay i-assemble natin siya sa kung paano natin tinanggal. So, let's start guys na i-assemble. So, umpisahan natin dito sa motherboard. So, dito muna tayo sa RAM. I-press natin siya para mag-lock. And guys, hindi na i-press lang siya and then magkukusa ng mag-lock dito. Ayan guys, as you can see guys is nagkusa na siyang nag-close. Pagkatapos natin nilagay yung RAM nito is ilagay na lang natin dito guys. I-screw na natin siya guys para mas madaling maglagay para hindi
nilagay is itong power supply. Yung power supply. Next naman is itong HDD. Then ilagay na natin siya guys. So paganda siya guys. Then nalagay na natin yung mga need na ilagay. Then next naman natin yung mga wires. Let's go. So, ilagay natin ito guys. So, ito guys, positive, negative, and positive siya. Then, may audio. Then, may label naman siya dito guys. So, hindi tayo mahihirapan na ilagay kasi may label na siya dito sa gilid. Tignan na lang natin. So, audio is here. And then, itong USB. Power SW then reset. So, ilagay natin siya guys. Mauuna yung power guys. Next is itong magka-connect na ganito. Yung negative and positive. Ganyan siya guys. Last guys is ito sa likod ng yan guys. So ilagay na natin ito dito sa motherboard, i-connect natin dito sa motherboard and then dito sa HDD. Okay, so yan siya guys. Then i-secure lang natin na dapat is na-screwed natin siya ng maayos and then nalagay natin siya sa mga tamang connection niya and then tapos na guys. Thank you!